Hi, I'm Iya Gozum, Environment Reporter ng Rappler. Alam niyo bang merong mga piling heritage trees na nakakalat sa Metro Manila? Ito yung mga punong may kahalagahan sa kultura ng lugar kung saan sila nakatayo. Tara, samahan niyo ako mag-bike para puntahan yung ilan sa kanila. First stop, Marikina. Malapit dito sa Shoe Museum ang isang acacia tree. Ang kwento, umusbong ang puno na to kasabay ng paglaganap ng shoemaking sa Marikina. Katabi ng workshop ni Kapitan Moy ang tinaguriang founder ng shoemaking industry. Kung mapapansin nyo, bagsak na ang puno. Bumagsak to nung tumama si Typhoon Ompong noong 2018. Kaya naman ginawa ng mga Marikenyos ng support to para maghilom ang sugat nito at hindi mamatay. Pagkatapos sa Marikina, nagpunta naman ako ng Makati. Dito sa poblasyon, katapat ng Saints Peter and Paul Parish ang dalawang acacia trees. Ang tawag sa kanila, Twin Guardians of Makati City's Heritage District. Pinaniniwala ang mahigit 100 years na silang nakatayo, itinanim matapos ang Philippine-American War. Nananatiling buhay ang mga punong to kahit na dumaan ng World War II at marami ng mga bagyo at sakuna ang dumaan. 2021 noong dineklara silang heritage trees ng DNR. Pagkatapos dito, nagpunta naman akong Pateros, ilang kilometro lang from Makati, para makita ang mango tree sa San Roque Church. Kilala din ito bilang Lolo Mingo. Mahigit 100 years na rin ito nakatayo at naging saksi na sa mga mahalagang kabanata ng kasaysayan. Katulad noong 1897 nang ginawang temporary headquarters ni Emilio Aguinaldo ang San Roque Church. Nakakatuwa makakita ng mga puno sa Metro Manila. Pero paalala din to na kokonti na lang ang tree cover dito. 6% na lang ng metro ang may puno. Karamihan pa nito nasa Quezon City. Pahirapan din ang pagpunta sa kanila, lalo na pag nakabike at kailangan bunuin ng traffic, usok at ingay ng syudad.